Nako, heto na po mga kaubayan, nagwala si Erwin. Ayan, heto na. Sa wakas, matibay to. Senator Marcoleta, hawak na ang USB evidence. Aba, nagtatanong po. Tapos si Erwin dito, ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kaubayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media at eto nga, no? Simulan po natin dito kay Auntie Claire. Aba, si Auntie Claire sabi po dito ni Auntie Claire, mag-ingat po tayong lahat sa mga kampon ng kadiliman. Ano to? Kailangan na ba natin si Batman at si Superman mga kaubayan? Kasi nasasambit na po ang kadiliman. Ayan mga kaubayan. Ito po kasi ang balita patungkol dyan, no? Sabi po dito mga kaubayan, susugurin ang Malacanang? Aba, nagtatanong Walang natatanggap na kumpirmasyon. Wala pa lang natatanggap na kumpirmasyon. Bakit binabalita mo pa rin yan, di ba? Dapat yung mga confirm lang ang binabalita mo kasi alam mo, isinishare yan ng mga tulad natin, sinishare po natin yung mga sinasabi ni Auntie Claire, di ba? Malay mo, maniwala sa iyo yung taong bayan. Ulitin ko po yung balita mga kabayan, mula po ito sa News 5. Susugurin ang Malacanang. Aba, walang natanggap na kumpirmasyon ang palasyo sa nasabing plano. Umano ng destabilizer sa Independence Day. Base sa post ng kolumnistang si Ramon Tulfo po pala ito May intelligence report umano ang Philippine National Police na susugurin ng pro-Sara groups ang palasyo sa June 12. Ay bakit naman ganun mga kaubayan? Pinangalanan po nila yung susugod, Sara groups. Sigurado po ba talaga kayo? Kasi parang wala naman ganun, di ba? Eto nagtataka lang ako mga kaubayan nung nag-hearing po yung Blue Ribbon, no? Nagbalita po yung GMA, something like that ng mga mainstream media, no? Actually, shinare ko po yun. Hindi ko lang talaga na-open kasi dinilit agad, no? Yung mga pangalan po ng mga nasabing congressman doon ay parang nilista, no? Sunod-sunod, mga kaubayan. After a while, dinilit po nila. Pero dito, sa balitang ito mga kaubayan, tahasan po nilang sinabi. Okay? Tahasan po nilang sinabi na Sara Group. Diba? Grupo ni VP Sara ang susugod sa palasyo. Aba, teka lang, mga kaubayan. Isa itong matinding akusasyon. Diba? Tapos wala pang kumpirmasyon. Ano ito? Paninira. Paninira ito, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Grabe talaga ang administrasyong ito, no? Sabi ni JB, palingkera. Baka gusto nyo lang po mag-declare ng martial law. Ingat po kayo. Kayo ang kampong ng kadiliman. Correct. Sila po ang kampong ng kadiliman. Sabi po ni Maria Molina. Ayan, sabi po ni Sarife. Di ba ikaw yun? Utusan ng kadiliman? Ayun na nga. Marami nagko-comment dito na siya daw ang kadiliman Ikaw ang kampong ng kadiliman. Isa kang demonyo. Sabi po ni Hamora RJ. Sabi ni Zarina, oo, kasama ka. Kampon ng kasinungalingan, kaya mag-iingay talaga sa'yo. At sa mga sindikatong tulad mo, wala nang naniniwala sa'yo, demonja ka. Demonja ka, sabi po ni Zarin. Ayan mga kababayan. Ay nako. Grabe talaga itong ginagawa nila mga kababayan. No? Kasi lalabas sila ng balita, hindi pa naman pala confirm. Anyway, ano po ang masasabi nyo dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga kaubayan. Eto, paldong-paldo. Ayan. Ngiting tagumpay. Hey, Marcos, ngiting tagumpay.
Sa kabila po ng nangyayari sa ating bansa, eto talagang nililinis talaga ni Marcos Jr. ang pangalan nila. Anong sinasabi niyong hindi niya nililinis yung pangalan niya? O, eto balita, nililinis talaga niya ang pangalan niya. Teka lang ha, bibelta tayo. Yan balita mga kabayan. Sandigan Bayan ibinasura ang isa sa mga kasong ill-gotten wealth laban sa pamilya Marcos, o di ba? Paldong-paldo. Ha? Nililinis niya ang pangalan nila. Ha? O, sabi niyo hindi nililinis pero ito linis na nga eh. O? Sa desisyong inilabas ng anti-graft court na dismiss ang civil case number 0141, isang kasong isinampa noong 1991 ng Presidential Commission on Good Government laban sa pamilya Marcos at ilang umano'y kronis ng dating administrasyon. Sandigan Bayan. Teka lang, Sandigan Bayan na naman. Di ba? Baka ito po yung naglabas ng warrant of arrest ni Senator Jinggoy. Mag-iingat po kayo kasi namumuro na po ang Sandigan Bayan, di ba? O kung yung mga justice po ng Sandigang Bayan, yung nag-issue ng warrant of arrest ni Senator Jinggoy, tapos sila rin yung nagbasura ng ill-gotten wealth case ng Marcos, nakakapagduda po ito mga kabayan. At sa kabila po ito ng sa kabila po ng nangyayari sa ating bansa, di ba? Mayroong ganon. Mayroong ganong nangyayari. Yeah. Teka lang ha. Ang bilis-bilis nilang gumalaw eh. No? Grabe talaga itong mga... Anyway, ito pong naging komento ng ating mga kabayan. Sabi po dito, sabi po dito, malinis na ang pangalang Marcos. Ayan, sabi ko na nga po sa inyo lilinisin nilang pangalan nila. Ayan na, nililinis na. Kasi patapos na kasi yung term niya. Kaya kailangan hindi halata. Habang nag-aaway-aaway sa Senado, eto, trabahuin mo yun dyan. Kailangan wala ng kaso. Wala ng ill-gotten wealth na yan. Aray ko po. Ligtas sila kang Rimulya. Correct. Kakampings. Kain suka. Oy, magsalita kayo. Mga hinayo pa kayo. Kakampings dilawan, di ba? Oy, kayong mga... inadali sila eh. Di ba? Hindi sila makapagsalita kasi, si Ontiveros, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, hindi na sila makapagsalita kasi nandun na sila sa kampo ni Marcos eh. Diba? Magsasalita ka pa. Nadali kayo, napaglaruan kayo ni Marcos, ayan na. Diba? Napaglaruan kayo. Alright Anyway, ayan na nga mga kabayan, nililinis na nga ni President Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pangalan. Okay? So, anong masasabi nyo dyan? Just comment down below. At eto, mga kabayan, Pinky Lacson. Okay, maya-maya, pasadahan din po natin itong si Erwin Tulfo. Sumabog na sa galit. Pero unahin po muna natin itong si Pinky Lacson. Mukhang parehas po sila ng iniisip. No? Sabi po kasi dito ni Pinky Lacson, ayan, Ping, iginiit na maaaring kasuhan ang mga Brave 18 at mga senador na sa nangyaring pagdinig. Ayan, maaari silang kasuhan posibleng cyber libel at iba pang mga krimen dahil isa itong peking pagdinig. Walang maaaring gumamit ng parliamentary immunity bilang depensa maging ang mga senador na lumahok dito. You know what, Ping? Sa katagal-tagal mo sa Blue Ribbon, wala ka rin namang ginawa. Tapos ngayon may ginawa yung ibang senador na para sana, diba, ay mailabas ang katotohanan, tututulan mo naman. Ano ba talaga? Para ka ba talaga sa Pilipino? Para ka ba talaga sa Pilipino or talagang grabe na ang protektahan ngayon mga kabayan? Diba? Lahat sila eh. Diba? Parang ayaw nilang mag-imbestiga sa flood control. Diba? Kung mag-iimbestiga man sila, kailangan hindi mabanggit yung mga pangalang binabanggit ni Saldico. Hindi lang ni Saldico. Pati po ng 18 Marines ni Sergeant Orly Gutesa. Yung kanila pong mga pahayag ay nagko-corroborate mga kababayan sa isa't isa. Hindi nyo pa ba maintindihan? Ang gusto ng taong bayan, no? Yung sinasabi ng
18 Marines ni Saldico. Kasi sila talaga ang involved dyan. Sila ang main character ng pagdi-deliver na yan. Ng mga, kumbaga yung mga dinideliveran nila, mga sub-character lang yun. Sila ang main character kasi sila po ang nagdi-deliver. Diba? Kaso, wala tayong magagawa dito mga kaubayan kasi galit na sila. O dahil nabanggit ang kanilang mga pangalan, aray ko. O etong sabi ng ating mga kaubayan. Sabi po ni Fernan, todo depensa ang mga magnanakaw. Correct. Kayo ang peke. Matagal na kayo naging Blue Ribbon Committee. Wala man lang aksyon. Tapos ngayon, mang-agaw kayo. Correct. Tama naman, di ba? Palakpakan po natin. Ang tagal-tagal nyo nung nag-serve sa Blue Ribbon. Pero, di ba? Imbis na mailabas ang buong katotohanan, pinagtakpan nyo pa. Yun ang matindi, mga kaubayan. Lawyer ka po ba? Sabi ni Bess Ortez. Ayan, ha? Sabi ni Mary Jane, ang gulo nyo dahil dawit kayo, puro putak-putak, punta. Senado, makipagdebate kayo, ilabas totoo. Takot kayo. Aha. Oo nga eh. Mag-walk out na naman yan, mga kaubayan. Ubusin sa iyo, ikulong ang lahat lumalaban sa tama at sunod dyan at taong bayan na ang tatapos sa inyo. Huwag niyo ubusin ang pasensya ng nakakarami. Ayan mga kaubayan. Hayari kaping. Anyway, ano pong masasabi niyo dito kay Senator Ping Lacson? Nakakasuhan niya daw. Maaaring kasuhan yung Brave 18. Kasuhan niyo na. Kasuhan niyo na magkaalaman na. Diba? Oo. At eto nga, si Ben Tulpo. Hindi pala si Ben Tulpo, si Erwin Tulpo. Ben Delo and Ben Delegs. Ayan mga kabay. Bago yan Ben Delegs. Sabi niya po dito, hindi po ako papayag na hiringan kayo dyan at ipa-aresto ko kayo. Aba, ang tindi Feeling presidente na yata ito Are you the president of this country? Even the president, walang ganun di ba? Kahit na senador ka, kahit na sinabi mong matanda ka na, ilang taon ka na sa Senado, subukan mo ako. Etong senador na ito, napakabago pero napakatapang. Alam niyo po mga kabayan, may kasabihan po tayo. Di ba? Bago po natin ipagpatuloy yung statement niya. May kasabihan po tayo ang latang maingay, walang laman. Ano po sa palagay niyo ngayon itong ginagawa ni Ben Delegs, di ba? Napakaingay, galit na galit, sumasabog na sa galit dahil isa siya sa mga pinangalanan at hindi lang sa maleta. May sideline pa. Oo mga kaubayan, ay grabe, sobrang galit na po. Ang maingay na lata ay walang laman at hindi ito abogado kaya nagdudunong-dunungan. Ayan. Ito, sabi po dito, kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, wala akong pakialama. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka, talagang papahuli kita. Sabi niya pa po dito. Sabi niya kung hindi papahuli, kung ayaw ng usaa, bibit-bitin kita. Parang parang plastic bag, bibit-bitin daw niya. Kwikwelyuhan kita. Barumbado. Palalayasin kita dyan sa floor na yan dahil ako ang lehitimong Blue Ribbon Chairman. Sabihin na natin ikaw ang lehitimong Blue Ribbon Chairman. For example lang, sabihin natin, ikaw ang kinikilala na Blue Ribbon Chairman. Pero para sa taong bayan, whether you like it or not, kaya nga masama ang loob mo because you don't like it. No? And we understand, pero sa totoo lang, ang taong bayan ay mas kinikilala. Kasi yun naman talaga. Mas kinikilala po namin yung naging hearing na yun na lehitimo. Sabihin nyo ng hindi lehitimo, pero para sa amin, sa puso at damdamin ng bawat isang Pilipino, doon lang. Hindi pa. Paano pa lang yun? Parang entrada pa lang. Di ba?
doon lang namin naramdaman, mga kababayan, doon lang natin naramdaman na may totoong hearing ang Blue Ribbon. Yung hindi peke, yung talagang sinasabi nila kung anong gusto nilang sabihin. Di ba? Kumbaga, hindi scripted. Hindi nakatakip ang mga pagmumuka dahil hindi sila nahihiya sa kanilang sinasabi. Ibinibigay nila ang kanilang mga pangalan bago magsalita. For credibility. Kayo nga, di ba? Nakatakip na nga ang muka. Alias pa ang, di ba? Alias pa ang pangalan. Kayo no kami maniniwala. Ay, nako po. Ito mga kababayan ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Moyakski, "How the hell you are in the first place? Hindi ito uplok show." Ayan, uplok show. If you bend the law, finally they got you. Ayan. Salute ka sa Pilipinas. Oy, sabi po ni Laklak, lapitan. Ayan, sabi naman po ni Virginia, Dayag, ganyan ang style ng taong nabuking. Correct. Hindi, yan talaga, ganyan talaga ang style ng mga tulpo, mga kababayan. Yung mga ganyan po talagang style nila. Magagalit-galitan, nagtatapang-tapangan, but at the end of the day, ulats din naman. Di ba? Boss ka ba ng Blue Ribbon? Boss, baka kay Robin ka naman magka-black eye, boss. So, yung kapatid niya, nagka-black eye kay Remar Santiago. Baka dito kay ano na siya magka-black eye kay Senator Robin Padilla. Sige, tingnan nyo. Kapal na mukha mo, sabi po ni Raimondo F. Nuera. Ayan mga kababayan. So, marami pong nagko-comment dito, no? So, ano po ang inyong comments dyan, mga kababayan? Just comment down below. Kasi grabe po itong mga ginagawa ni Tulfo. Eto, may isa pa pala siyang pahayag bago natin i-play yung video. Ay, si Senator Baligod. Hindi, si Attorney Baligod, mga kababayan, no? Meron pong, sinupalpal po si Erwin Tulfo. Sabi po kasi dito, ito, totoo rin naman ito, di ba? Sabi po dito ni Attorney Baligod, noon ay puro banat kuno. Ito sa kurap, binabantayan niya si Trillanes, si Hontiveros, si Kiko Pangilinan, at marami pang iba. Itong si Trillanes, Hontiveros at Kiko Pangilinan ay parang kakampi na ngayon ni Rapi Bend the Legs, di ba? Pero noong nasa HOR at Senado, siya ay nanahimik at natungkol sa korupsyon. Bakit kaya? Kinain siya ng sistema o kinain niya ang sistema? Parehas po, attorney, no? Parehas niya pong ginawa yan. Kinain niya, kinain siya at kinain niya rin naman mga kababayan. Kasi bendalegs nga at bendalo. Wala tayong magagawa dyan, mga kababayan, no? Nayupak na yan, talagang grabe, no? Grabe po talaga itong ginagawa ni Erwin Tulfo. Biruin mo yung dati niyang kalaban. Kung mapapanood mo po yung mga video na kung paano niya banatan si Kiko Pangilinan bilang abogado, si Hontiveros sa PhilHealth, diba, si Trillanes sa pagiging sabi niya nga parang buwang-buwang na itong si Trillanes diba? Pero ngayon, parang magkakampi na sila. Kain sukay, grabe. Sabagay, bendalegs nga at bendalo. Yeah. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok ka. General Macanas, pasok. Magandang araw, mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Levito Baligod. Medyo may mabibigat o may maanghang na salitang binitawan niya laban kay Senator Erwin Tulfo. Kasi ang pahayag ni Tulfo, Erwin Tulfo, Blue Ribbon Committee Chairman Kuno, ito ang kanyang pahayag. Si Tulfo kahapon, sabi niya, hindi po papapasukin dahil cancel na po yung invitation. Yung ngayon na invitation, na kinancel daw ni Tulfo kahapon. Hindi papasok yung mga 18 Marines na yan. Kaya nandun si John Vic Remulla sa gate ng Senado kanina. Naging sabi ni Attorney Guanzon, bakit? Naging security guard si John Vic sa Senado. Tapos nagtulakan, ayun, nanaig si Senator Robin Padilla. Naitulak niya si John Vic at iba pa. Di nakapasok ang Marines. Ito ang post ni ni Attorney Baligod. Tapos na ang initial hearing
ng Blue Ribbon Subcommittee chaired by Senator Marcoleta. Inabot kami ng 4 na oras. Huwag mong nakawin! Huwag mong nakawin! Pati karapatan ng mga Pilipino na malaman ang katotohanan, Erwin. Diba? Sakit naman nun. May malita na nga, aled. Aled lang muna tayo. Kasi pinasinungalingan yan. Sabi, hindi totoo yan. Sinungaling yan. Sino ba yung Gumban ata? Ex-Marine Gumban. Yung nagsabi na nag-deliver siya 2 beses kay Tulfo. Sinungaling yan. So, bahala na tayo, taong bayan. Ang kanina is more on court of public opinion. Not so much muna yung ebidensya na dadalhin sa korte. At least, nagsalitang mga Marines, tinanong, at ako kanina, kumbinsido ako, ilang beses akong napaiyak habang pinapakinggan ko sila. Grabe yung hirap nilang pinagdaanan. Kanina kasi, ang paratang sa mga Marines na ito, nakatanggap daw sila ng 5 million each para magsalita. Naiyak ako, yung hirap nila sa buhay, sabi nila, Your Honors, hirap na nga kami, ambag-ambagan lang kami, nagtitis lang kami sardinas ang aming ulam. Magkasakit ang aming mga anak, kamag-anak, kawawa si Attorney Baligod na nagpapadala ng pera sa aming pamilya. Nagugutom ng aming pamilya dahil sa ginawa namin ito. Ano pa? Yung isa sabi niya, Sir, Your Honor, kung nakatanggap ako ng 5 million, sana napagamot ko yung kapatid ko na may sakit ng tumor. O cancer ba yun? Namatay sa araw na ito. Doon ako umiyak. Yung this morning, namatay yung kapatid ng isang ex-marine. Kung may 5 million ako, Sir, Your Honor, napagamot ko sana yung kapatid ko, ba't hindi? Tapos yung isa kanina, bakit kayo nagpakita dito na delikado ang buhay niyo? Sabi ni Senator Marcoleta. Napagkasunduan namin, sir, kaming 18, lalaban kami. Gusto naming magpakasundalo ulit para sa taong bayan. Nakukonsensya kami sa nangyayaring nakawan sa ating bansa. Hindi namin may pagmamalaki sa aming mga anak. Mga apo, kung manahimik kami. Kaya laban lang, kahit makulong kami, kahit dalhin namin sa libingan. Itong ginawa namin yan, so be it. Doon ako natouch sa kanila. So yan mga kabayan, no? Grabe. Pati tayo napaluha dito kaya General Macanas. So ayan, palakpakan po natin. Saludo po sa Brave 18 mga kabayan. So ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga karabi natin? Just comment down below. At syempre wag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.